Tiwala ng Department of Agriculture na walang matinding epekto sa agrikultura ng bansa ang nararanasang El Nino sa kasalukuyan. Sa katunayan, tiniyak na ahensya na sapat ang supply ng bigas at iba pang agricultural products sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Dina Pagibitan. Sinasabing sila ang mga manggagawang walang day off, ngunit sa kabila ng kanilang hindi matatawarang paggawa, sila ang itinuturing na pinakamahirap na sektor sa buong bansa. Tulad ng kanilang mga alagang kalabaw, lakas ang kanilang puhunan sa pagtatrabaho. Hindi kaila sa ating bansa ang mga problemang kinakaharap ng ating mga magsasaka. Gaya na lamang kung dumating ang mga kalamidad gaya ng malalakas na bagyo. E paano pa kaya kung sabayan ang tag-init ng El Nino? Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, hindi naman niya nakikita na magiging malaking epekto ang mas mainit na panahon sa mga ani na magsasaka ng palay at mais ngayong buwan ng Abril at Mayo. Last year, we are expecting a very prolonged and we will be hit by a very bad El Nino. But lately, even Pag-asa is pronouncing that it's a mild El Nino. So let's pray and hope that it's really not that bad. Kailangan lang po kaunting pagulan. Huwag po yung makaperwisyo. Tiniyak din ng kalihim na sapat ang supply ng bigas ngayong taon. Target ng ahensya na makapag-supply ng may 20 million metric tons na bigas sa buong bansa. Kung magiging maganda po yung harvest natin at wag po tayo hagupitin ng masamang panahon sa wet season crop natin, we might be hitting the target. Nilinaw din ng kalihim na ang dumaraming bilang ng nagtatanim ng mga sibuyas sa bansa ang dahilan ng kaunting paghina sa kita ng mga nagtatanim nito. Last year po ay supisyente po tayo ng pula na sibuyas. At we hope na ngayong taong ito ay maging supisyente rin po tayo. Lagi po kasing may kaunting kakulangan tayo ng puting sibuyas kasi po yung shelf life niya ay hindi ganun kahaba. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.